Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Ano ba ang dala mo? Pagpapala o sumpa? Are you a blessing or a curse? Ikaw baga ay tanda ng grasya o disgrasya? Bahagi yun na ipinaalala sa atin. Well, kung niyo po malalaman, katulad din po ng paanyaya na ipinahayag namin kahapon para kay Samson at kay Juan Bautista. Ngayon, nakita natin sa pahayag ng kay Jesus sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria. Bahagyo na narinig namin sa Ebanghelyo. Sabi nga natin yung ating dasal. Sabi nga ay bagaman kalimitan tayo ay sabi nga natin na inaatake ng pagsanda, sabi paulit-ulit tayo ng darasal. Pero isang katalo ng Pinoy sa atin, naiintindihan lang natin yung ating dinarasal. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. So bahagi mo na kung saan ay alam na natin na, pero nauunawaan kaya natin. Kasi ipakainin natin napupuno ka ng grasya. At isang bahagi o na kung saan ay huwag namin kalimutan. Bakit ba si Maria napupuno ng grasya? Kalimitan o talagang yung salita the primacy of grace, yung pangunguna ng pagpapala ng Diyos, ang pangunguna ng grasya ng Diyos. Bahagi yun yung nangunguna. Kahapon sa panahon natin, ay alin na yung nangunguna? Yung pagpapala o yung misyon? Ba't ka ba pinagpala? Gawa ka ng misyon? O baka kaya ka may misyon, gawa ng ikaw ay pinagpala? Bahagi yun kung saan ay makita natin. Kaya yun ang dapat na bibigyan natin ng pagpapahalaga. Na alin? Hindi ka pinagpala ng Diyos, una, sapagkat sabi nga natin, sa panguna, hindi sapagkat ikaw ay may ginawa. Bahagi yun. Kasi yung pagpapala ng Diyos, isang pagpapala, not as a reward. Ngunit alin, as a gift. Kaya ang pinagpala ng Diyos, lalo-lalo na si Maria, sapagkat yun ay regalo ng Diyos. Regalo ng Diyos sa atin. Yung pagpapatibay lamang ng biyaya na yan, kaya mananatili yung pagpapala na yan, ay alin? Yun ang ating tugon. Yun ang ating tugon. Pero huwag natin kalimutan. Kasi bakit ko? Kapag sinabi natin na kaya ako pinagpapala ng Diyos kasi may ginawa akong mabuti. On the first place, baka sabihin na niya, kaya ka lang pala pinagpapala, may ginawa ka lang mabuti. Hindi, no? Una, higit sa lahat. Kaya ka pinagpala ng Diyos sapagkat nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain. No?
na ikaw ay pagpalain. To remain in that state of grace. Kaya pangangalagaan mo, no? Yung biyaya na yan. Pero una na din sa lahat, kaya ka pinagpapala sabagat gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Hindi lamang si Maria, no? Ngunit tayo lahat, bahagi niyo na huwag natin kalimutan. Kaya ano yung pag-amo? Kaya nasabi na natin, ano, ay sabi na natin ay yung patuloy ng paanyaya at pinahayag ng Jesus natin. Huwag tayong magmumura. No? Bakit? No? Ay, hindi, ano, ba't ka nagmumura? Ano bang dinadala mo? Grasya? Usok pa. No? Bahagi yun eh. Kaya sinabi na hindi ka, huwag ka magmumura. Eh, sapagkat, ay, minumura ako pa ito eh. Hayaan mo siya magmura. Kasi ang dala niya yun eh, hindi pagpapala. Pero ikaw, anong dala mo? Pagpapala ng Diyos. Kaya, hindi mo dapat, kahit na sabi na natin, kasi yun ang pinagbabasihan natin eh. Ano yung dala mo? Ano yung binigay sa iyo ng Diyos? Kasi kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos ay pagpapala, kahit na binibigyan ka ng sumpa, anong bibigyan ko? Pagpapala. Kasi yun ang sa iyo eh. Kapag ibinigay mo yung sumpa, hindi mo dala-dala ang grasya ng Diyos. Kaya bahagi mo lang sa aming makita natin, sa isip, sa salita, at sa gawa. Sana makita natin na bahagi na pinagpapala tayo ng Diyos. Una at higit sa lahat. Kaya kung minsan hindi mo maintindihan ng iba natin mga kapatid na sabi nga natin, yung ating dasal, napupuno ka ng grasya. Hindi rin nila maintindihan kung bakit kayo nagbibigyan sa bata. Kasi bakit? Bata pa lang yan. Ano pang maibigay? Yun ang grasya ng Diyos. No? Yun ang grasya ng Diyos. Kahit na sa bata, ibinibigay. But on how you make use of it, yun ang hindi natin na pahaalagaan. Kaya nga sabi na ako sa ibang kaibigan, walang mapangyayari, walang hindi mapangyayari ng Diyos. Pero bahagi yun na huwag natin kalimutan ang pangunguna ng biyaya ng pagpapala ng Diyos. So ano yung amo na kinakailangan natin gawin? Sabi nga na, to remain in that grace. Manatili tayo sa grasya ng Diyos. Katulad ni Maria. Kasi yung halimbawa na binibigay ni Maria ay maliwanag na pagkilala sa grasya ng Diyos. So, paano mga naman? Una, no? Out of humility. No? Not out of pride. Bahagi yun. At kabigyan ng pagpapala ng Diyos. Sapagkat gawa ng kagandahan loob ng Diyos. Kaya kuminsan natin natin yung idea. Lalo-lalo na ngayong panahon na ito. No? Yung mga kabataan. Because I deserve you. Yung nakalimutan kayo isipan ngayon ng lipunang ginagalawa na ito. No. Bahagi yun. On the first place, you do not deserve anything. No? Ano yung makita natin? Na bahagi yun. No? Sapagkat una din sa lahat ay because out of God's grace. Gawa ng pagpapala ng Diyos.
gawa ng Evangelyo na ibibigay kay Maria sapagkat niluluban ka ng Espiritu Santo. Pagka nakatutulong sa kapwa, ay hindi, magaling ako eh. Kaya makita namin namin, ay gawa ng tulong at awa ng Diyos. Kaya ako nakakatulong, kinakailang ibalik natin muli sa Kanya. Bakit natin nagagawa yung mga bagay na ito? Hindi sapagkat matalino ka, hindi sapagkat ikaw ay mayaman, hindi sapagkat ikaw ay maraming pinag-aralan, hindi sapagkat marami ka ulit. Bahagi mo yun, no? Kasama yun. Pero una tingin sa lahat, kaya mo nagagawa yan sapagkat pinupuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Hinayaan mo na kumilos sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Yun ang huwag natin kalimutan. Hindi tayo we participate in the work of God. Tayo lang ibahagi sa pagkilos ng Diyos. So ang panguna yan pagkilos ng Diyos. Tayo nagiging kabahagi lang. Huwag natin ibigay ang credit lang sa ating sarili. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Huwag natin sila natin. Maibigay natin sa higit na pagpupuri. Kaya nga lang sabi ni Maria Reynolds, sabi natin, ang Diyos ko'y nagpupuri sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. Reynolds, susunod natin mga pisa. Yun ang sabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. Bakit? Kasi siya'y napupuno ng grasya. Pagka siya napuno ng grasya, hindi gawa niya. Ngunit gawa ng Diyos. So makakatulad tayo kay Maria, kung ganito yung ating attitude, pinupuno tayo ng grasya ng Diyos. At yun ang nawawag natin sa limutan. Pangalagaan natin, yung responsibilidad na yan ay pangalagaan sa paano pamaraan to remain in the state of grace. So ano yung ibig sabihin? Sa estado mo ba ng grasya ng Diyos? Paano natin tayo pangalagaan na tayo ng estado ng grasya ng Diyos? Ibig sabihin, huwag tayo magkasala. Gumawa tayo ng mabuti. Pero huwag natin kalimutan natin yung grasya na yan, yung estado na yan ay gawa ng Diyos. Kaya yung lahat ng pagkilos natin, lahat ng misyon natin, ay ginagawa natin, gawa natin, pagkilala natin, una natin sa lahat sa biyaya ng Diyos. Yun yung nakita mo, kung yung maalala, kay Samson, no? Kay San Juan Bautista, kaya bahagi yun. Kaya kung yung maalala, babalikan natin, kahapon kay Samson. Kaya naalala nyo, nawala yung kanyang lakas. Bakit? Kasi hinayaan niya, maputol yung kanyang buhok. Gawa ng kanyang ugnayan kay Delilah, no? Na isang Filisteo. Kaya bahagi yung naputol yung kanyang buhok. Hinayaan niya, hindi lang sa naputol yung kanyang buhok, hinayaan niya na to be all out of ways, mahulog mula pawala sa grasya ng Diyos. Kaya bahagi yun ang kung saan ay pinapaalala sa atin ng buong kapal. Kaya yun ang maging bahagi yun ng ating pagtingin sa bawat isa sa atin. Nawa katulad ng Maria ay hindi natin maipahayag, makita sa ating alin na tayo bilang tunay na mga nagdidipusyon sa mahal na Birhen Maria ay pinupuno
nagdadala ng grasya ng Diyos.